May bago tayong 90 na free-range chicken layers. Ready to lay na sila kaya isa-set up natin yung chickenarium na pang layers at ililipat natin sila doon. Brown eggers lahat yan ha. Mahina na kasi mag-produce ng itlog ang ating existing layers kaya kailangan ng palitan. Sana 91 heads pa rin sila after 2 years at sila yung mga itlog na maayos. Tama, di ba? Diyan po, Jeban! Wow! Para tuloy-tuloy ang supply sa ating mga suki at meron kasing nagpapadeliver na tindahan. Kaya dagdagan din natin ang capacity natin. Kailangan lagyan ng singsing ang mga layers. Kaya pinagsunod-sunod ko ang mga number ng singsing muna para pagtitimbang mamaya at pagsisingsing ay tuloy-tuloy na tayo. Ito ang ating gagawin na layers. Batch 28 natin na ginugrow. Ready to lay na sila kaya isa-set up natin yung chickenarium na pang layers at ililipat natin sila doon. Talagang hindi ko dinispose dahil para sa atin talaga sila. Okay, jogging. Dito magkakasama pa ang tandang at inahin. Tuloy ibubukod na natin sila at paghihiwalayin. Baka kasi kastahan ng mga tandang ang mga inahin natin eh. Marami-rami na naman tayo for processing. Tinaboy natin lahat dito sa mini paddock. So titimbangin, ililista, lalagyan ng singsing sa kanang paa. Diretso hagi sa labas. Ang mga tandang, iwan muna dito. Naging subok ko naman na itong singsing na ito. Hindi natatanggal sa paa ng mga manok at hindi rin naman nabubura. Kaya goods na. Okay, tapos na tayo dito sa talagang layers natin. Yung tira naman sa batch 27, ilang piraso naman na yun. Titimbangin natin, lalagyan ng singsing. Pag nalagyan natin, pwede nating isama itong mga ito. Punta doon. Ilan lang naman itong natira sa batch 27 kaya mabilis lang ito. Kinorner na lang namin at di nag-set up ng paddock. May isa lang na pasaway kaya habol-habol pa namin ang pasaway na ito. Itatawid na natin mga manok papunta dito sa paddock ng batch 27 kasi dito merong pugad eh. Kaya pagsasamahin na natin sila. Naglagay lang kami ng connecting na net, hindi sarado, pero malaking tulong na rin. Less than 50% na kasi ang itlog ng ating mga layers eh. Hindi na economical. At ako ay nabibehind sa delivery sa aking mga suki. Pag mga bagong layers na, naku po, ay uba ang mga suki, hindi na maubusan. Kahit ilang layers ang kanilang order, kayang-kayang ibigay. Excited na ako makita ang pinakaunang itlog nila dito. Sinet up ang mga feeders at water. 3 feeders at 1 tangke ang kailangan natin dito. Kailangan din lagyan ng solar lights itong chickenarium. Kasi dapat may 3 hours na may ilaw sila para mas umaba ang araw at mas makaproduce sila ng itlog. Matitri kasi ang katawan ng mga layers na araw pa at mapaprocess pa ang katawan nila to produce eggs. So, naka-set up na yung ating mga feeder, waterer. Yung pugad natin, meron na rin. Kulang lang to, lalagyan natin ng kapalit. Pugad naman ang ilagay natin. Isa kasi ito sa natutunan ko. Dapat, kahit hindi pa umiitlog ang mga manok, meron na silang pugad at isasara at bukas na ito para kapag umiitlog na sila, marunong silang gumamit ng pugad. Unlike kasi kung saka pa lang magsiset up ng pugad pag umiitlog na, for sure, sa baba karamihan ng itlog yan. Meaning, madumi ang itlog. Kaso, dagdag labor pa rin. Kaya mas maganda na rin ang marunong silang gumamit ng pugad. Excited na umitlog sila at mangolekta ng napakaraming itlog. Yun lang, peace.